Isang misteryosong chapter ang ating natungayan nung nakaraan kung saan lumalabas na isang normal na office guy lang ang Iron Minotaur at tinutusan lang ito ng unknown orchestrator na nakawin ang powers nila gamit ang Kozuka knives. Mas dumarami na rin ang hints para sa ating mga katropahan sa kung sino ba talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. Dumating na ulit ang susunod na kabanata kaya tara na't simulan na natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 180 na pinamagatang The Owner of the Kozuka Knives. Dito, galing si Koki sa kanyang classroom at paglabas niya, napansin niya agad si Sakata. Nandito rin ang buong katropahan kung saan nagpapanggap lang sila na hindi nila ito binabantayan. Napatitig si Koki sa mga ito pero hindi nagtagal naglakat na ito papalayo. Napakomento si Sakata na nag-commence na ang movement kung saan tinawag naman siya ni Momo na pervert at tinanong kung ano yung nangyari last break. Gamit naman ng nanoskin na hairpin at kanyang salamin, binantayan niya yung si Koki kanina. At dito, piniliwanag ni Sakata na 3 teachers na ang nakasalamuhan nito. Gayunpaman daw, kumalma lang sila dahil kakalagay pa lang daw nila ng pain. Tinanong dito ni Momo kung sinong 3 teachers ang tinutukoy niya. Kaya, sinabi niya na isa daw doon si Queen Sensei at pinag-usapan daw nila ang tungkol sa lahat ng nangyari nung mga nakaraan. Pangalawa naman daw ay si Miss Adachi na in charge sa Class E at ang pinag-usapan daw nila ay tungkol sa classroom things. At ang panghuling nakausap ni Koki ay si Mr. Sanjomei kung saan inutusan siya noon na sabihin dito kung anong secret ang kanyang naspot. Nakuha nun yung atensyon ni Momo at napakomento ito na sobrang suspicious nun. Habang si Okaru naman ay dinagdag na kung babalikan niya, kinausap daw siya noon tungkol din sa mga secret na spot na sinasabi nun. Huwag naman daw silang magpadalos-dalos ika ni Sakata at tinawag pa niya silang amateurs. Sa simula pa lang daw ay strange na yung si Sanjomei. Nawawala at lumilitaw na para bang isang phantom kaya hindi daw sila makakagawa ng good guesses kung stuck sila sa preconceived notions. Dagdag pa, wala daw yung sinabing kahit ano tungkol sa knives o powers kaya wala daw silang evidence para i-conclude na siya ang culprit. Bigla naman siyang nilapitan ni Aira para kunin ang kanyang salamin at tignan mismo yung footage dahil hindi daw nito pinaniniwalaan ang kanyang conclusion. Kaya nagsimula siya dong kiligin at mawala sa composure dahil meron daw magandang babae na nagtatanggal ng salamin niya. Nang tanggalin ni Aira yung salamin, nagsimulang magbago yung shape noon na nagpagulat dito. Kinuha pabalik ni Sakata yung salamin at sinabi na wag daw yung gawin ni Aira. Ipinaliwanag nito na gawa ayon sa nanoskin. Kaya nagpapalit daw yun ng anyo according sa mental images ng taong humahawak doon. Dahil dito ay na-fluster at nabahala naman si Aira. Dapat daw ay sinabi yun ni Sakata agad kasi nag-morph yung shape ng salamin na yun sa itsura ng kay Okarun na nagpatare kay Momo at nagpataka kay Okarun kung talaga bang nangyari yun. Nagsimulang magtantrum si Aira at pakyut nitong sinabi na wag nilang isipin na ibig sabihin nun ay nasa isipan niya lagi si Okarun na lalong nagpaselos naman kay Momo. Napakomento si Okaru na nasa mismong harapan naman ito ni Aira yung salamin niya kaya baka yun daw yung dahilan kung bakit ito yung na-visualize niya kung saan nahihiyang sumigaw si Aira na iniisip talaga nito yung iniisip niya. Sinubukan na lang ni Okaru na pakalmain si Aira sa pagpapaliwanag na alam niya din naman na magiging wrong impression yon. Pero habang nagpapaliwanag pa lang siya ay sumigaw ulit si Aira na hindi daw yun yung wrong impression na nagpa-side eye kay Momo. Habang nangyayari ito, dumako tayo sa hallway kung nasaan ang lockers at nakasalubong dito ng isang lalaking teacher si Miss Adachi. Tinanong nito kung lumabas ba siya, kung saan sumang-ayon si Miss Adachi at ipinaliwanag na hindi daw maganda yung pakiramdam ng nanay niya kanina pero ngayon ay okay na yun. Nagpakita naman ng sympathy ang lalaking teacher sa kanya at sinabi na kung meron itong magagawa para makatulong ay ipaalam niya lang daw dito. Kung saan nagpasalamat naman si Miss Adachi sa concern ng teacher na ito at tinawag niya itong Mr. Murakami. Napablas si Mr. Murakami dito at bigla niyang naalala na may pinaplano silang basketball singles mixer kaya tinanong nito kung okay lang bang sumama dun si Miss Adachi para makalimutan ng sandali ang mga iniisip niya. Sumagot si Miss Adachi na okay lang siya at hindi naman daw siya athlete. Kung saan ininsist ni Mr. Murakami at sinabi na wag siyang mag-alala dahil sobrang laid back lang naman daw nila dun. Positibo daw ito na mag-e-enjoy siya doon, kaya kung magbago man daw yung isip niya ay ipaalam niya dito, kung saan sumang-ayon naman si Miss Adachi. Habang papalayo na si Miss Adachi ay dinagdag ni Mr. Murakami na sobrang magugustuhan nila kung sasama siya. Pagkalayo ni Miss Adachi dito ay nawala naman ang kanyang ngiti at agad niyang inilabas ang kanyang phone.
Sumunod nun ay ipinakita sa atin ang isang text message at kapareho ito ng text message na tanggap ng lalaking officer worker na nakausap nila Seiko at nireplyan nito ni Miss Adachi ng failed at woman wasn't alone. Sumunod nun ay ipinakita din sa atin ang sandamakmak na Jiangxi na nakasunod sa kanya na mukhang nagpo-point na itong si Miss Adachi pala ang nagkokontrol sa mga ito sa nakaraang laban. Matapos yun, dumako tayo sa hallway kung saan maraming estudyante ang nag-uusap-usap. Nilapitan dito ni Hase ang dalawang babae at hinawi ang kani-kanilang buhok para kulitin at tanungin kung ano yung ginagawa nila, kung saan nairita naman yung mga babae sa kanya. Paasar nitong tinanong kung bakit sila nag-uusap sa kanilang phones kung magkaharap lang sila. Kaya sumagot yung isang babae na ano ba yung pakialam niya at umalis na daw siya dito. Tinanong ni Hase kung may tinatago ba sila sa kanya at paulit-ulit na kinulit na ipakita nila yung phones nila sa kanya pero hindi pumapayag ang mga ito. Gayunpaman, nagawang makasilip ni Hase sa phone ng isa at nabasa niya dito na pinag-uusapan nila na nagiging hot na si Okarun sa paningin nila recently. Hindi naman makapaniwala si Hase na crush ng mga babaeng ito si Okarun, kung saan nagulat at nairita yung mga babae na nabasa niya yun. Sinabihan ng babae yung kaibigan niya na maghiwalay muna sila, kung saan sinubukan ni Hase na pigilan yung isa doon sa pamamagitan ng paghawak sa braso nun at mayabang na pagsabi na hindi ba nila napapansin na nangaasar lang siya. Gayunpaman, sa hindi inaasahan ni Hase, hinila ng babae yung braso nito at sumigaw na wag siya nitong hawakan habang tinatawag siyang creep. Habang naglalakad papalayo yung dalawang babae ay sinigawan sila ni Hase na hindi yun nakakatawa habang tinatawag silang shanks at napakalim daw nila. Napansin niya din na hindi na maganda ang tingin ng iba pang estudyante na nakakita sa kanila. Kaya nairita siya doon at umalis na lang habang sinasabi na wag siyang tignan ng mga plebs na ito. Galit na galit itong si Hase at sobrang sawa na daw siya kay Okarun. Nakita niya si Okarun sa labas at nandisik ang mga mata nito. Ever since daw nung natalo siya noon ay wala nang magandang nangyari sa kanya. Naiirita siyang nagtataka sa kung paano naging mas better ang isang twerp na kagaya nun sa kanya at hindi niya daw yun nahahayaan. May dinukot ito sa kanyang bulsa at inilabas niya dito ang isang Kozuka knife. Habang pinagmamasdan niya ito ay pinakita sa atin ng isang flashback kung saan bigla na lang siyang may narinig na boses na nagtatanong na kung gusto niya ba ng kapangyarihan habang naghihilamos siya. Napatanong tuloy siya sa mga kasama niya sa mga oras na ito kung may sinabi ba ang mga ito sa kanya, kung saan nagtaka lang ang mga iyon sa kung ano yung tinutukoy niya. Kinausap siyang muli ng boses at sinabi na siya lang ang nakakarinig dito, kaya nagsimula siya dong magulat at matakot. Inutusan siya ng boses na ito na makinig at hindi daw ba ay gusto niyang matalo ang isang specific na lalaki. May inilagay na 2 Kozuka knife yung boses na ito sa taas ng pinaghilamusan nila kanina at sinabi na subukan niya daw saktan ang kanyang sarili gamit ng white blade at magkakaroon daw siya ng special powers. Gusto niya daw ba sabihin nito sa kanya kung bakit mas better yung tinutukoy nito sa kanya, tanong ng boses, at pinoint nito na dahil meron din yung special powers. Napasigaw si Hase kung si Okarun ba yung tinutukoy ng boses at sinabi naman ng boses na ito na tama siya at iyon daw yung dahilan kung bakit napakamalas niya ngayon. Napaka-unfair naman daw noon at frustrating pa nga daw kung iisipin, ika ng boses. Kinakailangan niya daw na kunin ang kapangyarihan nun. Gamitin niya daw ang black blade na ipinakita nito pero mag-ingat daw siya at kapag ginamit niya yun, siguraduhin niya daw na paaminin niya muna yung kalaban niya na natalo niya yun. Kung hindi niya daw mananakaw yung powers nun kaya pinulit nito na dapat niya munang paaminin na natalo yung kalaban niya. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan tinititigan ni Hase yung nakuha niyang blade at sinimulan niyang isipin na baka nababaliw na siya dahil bakit niya naman daw paniniwalaan ng ganong klaseng bagay. Napagdesisyon na niya dito na subukan yon para makonvince niya ang sarili niya na some kind of joke lang ang nangyayaring ito. Itinapat niya sa kanyang hinalaki yung white Kozuka knife at hindi nagtagal ay hiniwa niya ang kanyang sarili gamit yun. Gayunpaman, tila wala namang nangyari sa kanya matapos niya yung gawin. Natawa na lang siya dito at napakomento na sabi niya na nga ba na hindi iyon totoo. Nung una daw ay naniniwala na siya at napatanong din kung sino kaya yung nakaisip ng ganong ka-elaborate na plano. Tinawag niya na lang yung sarili niya na idiot dahil nauto siya dun. Pero masakit pa din daw yung ginawa niyang hiwa sa kanyang daliri. Sa hindi niya inaasahan, bigla siyang nakaramdam ng eerie na aura sa kanyang likuran at lumalabas na mukhang tumalabang white Kozuka knife sa kanya nang lumabas dito ang isang creepy na yokai na kamukha ng yokai sa move ni Count Saint Germain na jumping crone. At ayun na nga, mukhang meron na namang bagong kakalabanin ng ating bida. At hindi lang basta kalaban, kundi yung nambuli pa sa kanya.
Anong klaseng kapangyarihan kaya ang dala ng bagong yokai na ito? Abangan natin yan sa susunod na kabanata.